nga pala si Ate Joy, isa sa mga immersion student na nagmula sa Computer Systems Institute. At narito ako ngayon upang magbahagi ng isang kwento na tiyak kapupulutan niya ng aral. Pero bago ako magsimula, may katanungan muna ako sa inyo mga bata. Nakaranas na ba kayo ng diarrhea o matinding pagsakit ng tiyan? Ang diarrhea o pagtatae ay isang laganap na kondisyon kung saan ang dumi ay basa at hindi buo. Ito ay nagdudulot ng mga sintomas tulad ng madalas na pagdumi, 3 beses o mahigit, pananakit ng tiyan, panghihina, at dehydration. At dahil dyan, may kinalaman ito sa ating kwentong pinamagatang Tida at ang Payat na Halimaw. Ito ay isinulat ni Pau Macara at iginuhit naman ni Tin Comian. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara, simulan na natin! Si Tida ay lumaki sa maliit na nayon, malayo sa kahit na anong lungsod. Bilang bata, pinangarap niyang maging manggagamot balang araw. Nang nasa tamang edad na, ay lumipat siya sa lungsod upang mag-aral ng medisina. Pagkatapos ng ilang taong pag-aaral, naging ganap na manggagamot si Tida sa isang ospital ng rehiyon. Isang araw, sinabihan si Tida ng namamahala ng ospital na bumalik sa kanyang nayon upang tumulong sa problemang pangkalusugan na nararanasan doon. At sa kanyang pag-uwi sa nayon, napansin niya ang masangsang na amoy ng basura sa ilog at ang mga naglipa ng mga langaw sa paligid nito. Pagdating niya sa nayon, nakita niyang maraming tao ang may sakit at halos lahat ay takot. Ano kaya ang nangyayari dito? Pagtataka ni Tida. Nakita ni Tida ang kanyang dating kaibigan na si Soka, na nagtitinda ng prutas sa nayon. Maraming tao ang nakararanas ng pagtatae. Sabi ni Soka, may mga ilang nagsasabi na ang halimaw ang dahilan. Mga halimaw na payat at kulay berde ang mukha. Batid ni Tida na ang pagtatae ay seryosong karamdaman at alam din niya na hindi ang dambuhalang sinasabi ang dahilan. Salamat sa iyo, Soka, sabi ni Tida. Gagawin ko ang aking makakaya para makatulong. Mag-iingat ka, paalala ni Soka. Huwag mong hayaang makuha ka ng halimaw. Batid ni Tida na maraming bagay ang pinagmumulan ng mga sakit pangkalusugan tulad nito. Bago siya makatulong, kailangan niya muna itong pag-aralang mabuti. Nagsimula siyang magsaliksik tungkol sa mga problema. Pinagmasdan ni Tida ang batang lalaki na lumabas mula sa palikuran. Pagkatapos ay kinuha ang isang pirasong tinapay. Tigil! Sambit ni Tida. Huwag mong kainin yan! Kailangan mo munang hugasan ang iyong mga kamay. Bakit ko kailangang hugasan ng aking mga kamay? Tanong ng bata. Kailangang malinis at matanggal ang mga bakteryang galing sa palikuran na nagdudulot ng sakit. Tugon ni Tida. Pumayag naman ang bata na hugasan ang kanyang mga kamay at pinagpatuloy ni Tida ang kanyang pananaliksik. Pinagmasdan naman ni Tida
ang isang babae na isinasawsaw ang mga kamay sa timba na puno ng tubig ulan. Inilapat niya ang kanyang mga kamay palapit sa bibig niya upang makainom. "Tigil!" sambit ni Tida. "Huwag mong inumin ang tubig na iyan." Bakit hindi?" ang tanong ng babae. Ang tubig ulan ay madalas na naglalaman ng maliliit na nilalang na kung tawagin ay parasito. Ani Tida, maaari kang magkasakit dahil sa mga parasito. Kailangan na laging pakuluan ng tubig na hindi pa dumaan sa proseso bago ito inumin. Ito ang papatay sa mga parasito upang hindi ka magkaroon ng sakit. Ang babae ay sumang-ayon na pakuluan ang tubig bago ito inumin. Si Tida ay nagpatuloy pa rin sa pag-iimbestiga. Minasdan ni Tida ang lalaking nagtapon ng mga plastik na bote sa ilog ng nayon. Isa ito sa mga piraso ng basura na lumulutang sa ilog. Sapat na ang nakita ni Tida. Alam na niya kung paano makatutulong sa problemang pangkalusugan ng nayon. Alam niya na hindi ang payat na halimaw na may berdeng mukha ang dahilan. Nakipagkita si Tida sa pinuno ng nayon sa dambana ng mga espiritong tagapag-alaga. Kaya nating bigyan ng lunas ang problemang pangkalusugan dito, sinabi niya sa pinuno. Pero bago ang lahat, kailangang maintindihan muna natin ang nagiging sanhi nito. Ang mga bakterya at parasito ay mga maliliit na organismo na siyang nagbibigay sakit sa mga tao. Sila ang dapat sisihin at hindi ang mga halimaw. Kaya nating labanan ang mga bakterya at parasito sa pamamagitan ng pagbabago ng ating ugaling pangkalusugan. Matalino ang pinuno ng nayon. Pinulong niya ang mga taga-nayon upang mas lalong matuto. Tinuruan sila ni Tida na ang mga bakterya at parasito ay gustong-gusto ang maruruming lugar gaya ng palikuran, timbang may tubig ulan at lawa na puno ng basura. Nakinig mabuti ang mga taga-nayon. Natutuhan nilang may ngiti sa kanilang mga labi ang mga maliliit at simpleng pagbabago na makatutulong sa kanilang nayon upang maging malusog muli. Mula sa araw na iyon, palagi na silang naguhugas ng kamay pagkatapos gumamit ng palikuran. Madalas na silang nagpapakulo ng tubig na hindi dumaan sa proseso bago ito inumin. At tinanggal na rin nila ang mga nakalat na basura sa kanilang lawa. Natigil na din ang mga tao sa pagkalat ng kwento tungkol sa payat na halimaw na may berdeng mukha. Sa ngayon, ibinabahagi nila ang kwento tungkol kay Tida, ang manggagamot na tumulong upang maging malusog muli ang tao sa nayon. Ngayon, kung may makita man ang mga bata na nagtatapon ng basura sa lupa, sinisigaw nila. Sabi ni Dr. Tida na itapon ang basura sa tamang lagayan. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Tida at ang payat na halimaw. Kaya mga bata, palaging tatandaan na panatilihin natin ang pangangalaga sa ating kalikasan dahil kaakibat niyan ang ating pangangalaga sa ating kalusugan. Kaya huwag kakalimutan na mag-follow, like and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel
para sa iba pang kwento na tiyak kapupulutan niya ng aral. Muli, ako si Ate Joy. Hanggang sa susunod na kwento,